si Mark Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotion. Paano makalaya sa porn addiction, sex and theology. Tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po ng araw ay galing sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Sabi ko ay, flee fornication, every sin that a man doeth is without the body. But he that committed fornication sinneth against his own body. Mga kapatid, alam natin na ang sex ay regalo mula sa Diyos. It's a gift designed to enjoy in the context of marriage, sa covenant na inakda niya. Pero gaya ng ibang bagay, kapag pinasok ng kasalanan, naging naso nito. At isa sa pinakamalaking struggle ngayon, lalo na sa generation natin, ay ang porn addiction. Kapag sinabi natin porn, hindi lang ito simpleng curiosity. Hindi rin ito harmless entertainment, gaya ng tingin ng iba. Ang totoo, addiction ito na sumisira ng isip, puso at ng katawan. Ang enemy gustong ikulong tayo dito para hindi natin ma-enjoy ang tunay na intimacy na binibigay ng Diyos. Ang first teaching is porn corrupts the mind. Mga kapatid, once you expose yourself sa porn, pinasok nito ang dumi sa isip mo. Ang brain natin nagiging dependent sa images at fantasies na hindi naman totoo. Ang epekto, nawawala ang purify ng thoughts at nagiging distorted ang pananaw natin sa love at intimacy. Hindi na siya tumutugma sa design ng Diyos. Kaya mahalaga na bantayan natin ang ating mga isip kasi dito nagsimula ang lahat. Second, porn enslaves the heart. Addiction is slavery. Sabi nga sa Bible, whatever comes a person, to that he enslaved. Kapag ang puso mo ay nakatali sa porn, nawawala ang freedom mo to love God and love other purely. Napapalitan ito ng lust, guilt at shame. Imbis na pusong malaya, nagiging pusong bihag. Pero tandaan, only Christ can set the heart free. Sa Kanya may tunay na kalayaan at kapatawaran. Ang last is porn destroys the body. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, he that committed fornication sinneth against his own body. Kapag patuloy tayong bumibigay sa sexual sin, we dishonor our own bodies. Hindi lang ito about sa physical heart, kundi pati sa emotional at spiritual health natin. Yun lamang.